Sabi nga po dito sa Mateo chapter 24, verse 36. Sabi po dito mga kapatid, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga may sa langit, kahit ang anak, kundi ang malaman. At kung paano ang mga araw ni Noe, iyon din man ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisinom, at nangag-aasawa at pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa taon. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkakaisa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mga puwet nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tatapag ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng pulo ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya mababayaan tibagin ang kanyang bahay. Kaya na kayo'y magsiyanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. At po sa Isaiah chapter 2, verse 1 to 5, sabi nga po dito, ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem, at mangyayari sa mga huling araw ng bundok ng bahay, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas na mga burol, at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. At maraming bayan ay magsisiyaw ng mga nasabi, halina kayo, at tayo magsiyaw sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo magsisilakan sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion, lalabas ang utusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. At siya haratol sa gitna ng mga bansa, at sasaway sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga kaaral pa man sila ng pakikidigma. O sambahayan ni Jacob, halik kayo at tayo magsilakad sa liwanag ng Panginoon. Tayo po kayo nanalangin. Panginoon, sa aming namang banal, hindi po maraming salamat sa mga nito, sa banal na salita, Panginoon, na narinig namin sa amin sa umagang ito. Dalayan po, Panginoon, nawa po, muli ay linisin mo kami, patawarin Panginoon sa mga kasalanan namin nagagawa. At dalayan ko rin po, Panginoon, na sa oras nito, ang aming pag-aaral ng mga salita, tulungan po ang lingkod, bigyan po ko ng unawa sa mga salita mo. Ganun din, gamitin po aking gabi upang malabas ng iyong banal na salita at marinig ng bawat isa sa amin ang iyong paalala at hamon sa bawat isa. Salamat Panginoon sa iyong banal na salita. At muli, binabot ko po ng lahat ng papuri at kasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Hindi po tayo magsupo mga kapatid at tayo po ay mag-aaral sa umagang ito. Muli, din po, salamat at Merry Christmas sa ating lahat. Na inyo po mga kapatid, naniniwala ba kayo
ay naganap na unang dumating na ating Panginoong Jesucristo sa mundo na ito, sabi nga upang makipamuhay sa atin. Siya ay nagkataong tao upang, sabi nga po, iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. At yan po ang labis natin pinaghahandaan taon-taon. Alam naman natin yan. At sino kaya sa ngayon ang nakapaghanda na para sa darating ng Pasko? Sabi na, siguro talagang yun, busy-busy kayo sa paghanda ng Pasko. Sana nakahanda na rin yung regalo para sa akin. So, amen mga kapatid. Alalahanin mo natin na yun. Sabi na ay 22 taong araw. 22 araw na lang at yun po, Pasko na. At yun po mga kapatid, ang ikalawang Pasko naman, ito ay yung po muling pagdating ng ating Panginoong Jesus bilang hukom ng sanglibutan. Dito sa ikalawang Pasko mga kapatid, ililigtas niya ang mga sumampalataya sa Kanya, ngunit hahatulan niya o paparusahan niya ang mga hindi nanalig sa Kanya. Tatanggapin ng Panginoong Jesus ang mga tumanggap sa Kanya at tatanggapin naman niya ang mga tumanggi sa Kanya. Ang pagdiriwang natin ng Pasko, mga kapatid, kung gayon ay may dalawang nilalaman. Ang una ay yung pong pagkulita sa unang Pasko nang siya ay isilang dahil dumating na ang pagligtas, at ang pangalawang sabi ng Pasko naman ay ang paghanda sa muling pagdating ng ating Panginoon Jesus bilang hukom ng sanglibutan ito. Sa unang pagdating ng ating Panginoong Jesus, noong unang Pasko, dala-dala niya ang pagbabago ng panahon. Si Propeta Isaias Campo at ang iba pang propeta ay nagsulat tungkol sa mga huling araw na nagsimula sa unang Pasko. Sa unang pagdating ng malulubos ang ating Panginoong Jesucristo. At ang huling araw na kapatid ay matutulungan kung magtatapos sa kanyang muling pagbabalik dito sa lupa para sa ikalawang ng Pasko. Hindi ito hindi natin ito dapat sabi ay ikagulat bilang mga anak ng Diyos ng Panginoong Jesucristo po ay babalik sa anumang oras. At yun din po, ito na ang ating hinihintay na ikalawang Pasko. Na yun nga po, lahat ng mga tanda sa Biblia ay halos naganap na o nagaganap na. Naniniwala ako at kayo din na ang pangalawang Pasko, mga kapatid, ay malapit ang dumating. Nabubuhay na tayo sa huling yugto ng panahon. Ang ating Panginoong Jesus mismo ay nagsabi, doon nga po sa Mateo chapter 25 verse 31 hanggang 32 ng ganito. Dapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkakaidulog siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at itipunin sa harap niya ang lahat ng mga basa at sila ay pagbubukod-bukodin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Tinutukoy po mismo ng Panginoon Jesus na ang kanyang pagbabalik ay magkahatol siya. Siya ay magiging hukom. Siya sa panahon ito sa lahat ng mga tao. At sa kanyang paghatol, mga kapatid, may mga tao magdidiwag ng Pasko, magpakailanman asaran niya. Habang ang mga tumanggi naman sa kanya, sa Panginoong Jesus, hindi na sila makakapagdiwag
ng ikalawang Pasko dahil nga po sa doon sila mapupunta sa dagat-dagatang apoy at sila ay doon na maninira. Ang ating paniniwala mga kapatid at pagpapalata sa ikalawang Pasko ay sumasalamin kung paano natin ginugugol o ginagamit ang ating panahon, ang ating talento, ang ating mga tinatangkilik o yung ating mga kayamanan, ang ating relasyon sa kapwa, at sabi nga, sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Maaaring sabi nga po ay naghahanda tayo para sa Pasko sa tao ng paborita natin sa sa December 25. Pero mga kapatid, nakahanda na kaya tayo sa doon sa dati, sa pangalawang Pasko. At paano tayo naghahanda o anong paghahanda ang ating gagawin? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. So, paano ba maghanda para sa ikalawang Pasko? Una, mga kapatid, na dapat natin gawin, gumawa tayo ng, sabi na po, spiritual na paghanda. Kung paano tayo naghahanda sa pagmamitahan ng unang Pasko, dapat, mga kapatid, mas maghahanda tayo sa ikalawang Pasko darating. May paalala po ang Panginoon o paalala ng Panginoon para sa tamang paghanda sa kanyang muling pagdating. Nung araw na sabi nga po ay bago ang mundo sa panahon ni Noe, ang mga tao po ay naghanda rin. Sabi ng Panginoon sa verse 38 sa Matthew chapter 24, sabi po niya dito, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nanag-asawa at pinapagkaasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa dahon. Marami ang katulad ng mga tao noong panahon ko ni Noe sa panahon ngayon. Naghahanda sila ng pagkain, mga palamuti, nagsasaya, gaya ng paghanda ng karamihan sa pagkulita ng unang Pasko. Ngunit, hindi sila gumawa ng mga paghahandang espiritual. Abala, marami sa pagsasaya habang noong unang panahon, si Noe ay abala para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Tayo ba ay tumanggap na ng kaligtasan? Paano ang mga sabi na po ay kaluluwa ng ating mga sa buhay? Pinagkaabahan kaya natin ang sariling kaligtasan at ang kaligtasan ng ating, sabi nga po, ng ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng inaalap po ng ating Panginoon Jesucristo at yung ipamuhay ang kanyang mga salita. Maraming paghanda ang ginagawa ng maraming tao para sa, sabi na po, may maraming anak, pinansyal na paghanda para sa mga medikalo o may medikalo. Kaya sa ngayon, alam natin na maraming na-stress din sa panahon nito. Yung walang budget, na naghahanda kung paano magtago sa mga sabi na hinahanap. Yung may maraming kamag-anak na bibisita, naghahanda ng maraming pagkain, at inayos din ang bahay ng inaayusan din ng maraming palamuti. At yung kung walang budget na katulad ko, naghahanda rin ako kung saan ako pupunta para magtago sa mga hinahanap. Di ba? At parang naalala ko tuliwakan mga kapitay. Sabi ko, o sige, lagi pag nagkakaroon. Kung sa Pasko na lang kayo bumalik ha kasi ay yung doon na lang ako magbibigyan. Yung nakakapasinungaling. Hindi ko naaalala siya na pag Pasko talagang tumatakbo. Tumatakbo ko sa malayo. Kung doon ako lumapasko sa Quezon, kaya pag Pasko wala sa amin.
Yun po. So, naghahanda kung paano magtago. Na, yun nga, hindi masama o mainam o kapaganda para po sa nalalapit na paso. Ngunit, higit po dito mga kapatid, kailangan din po natin ang paghanda ng ating buong pagkatao. Kailangan tayong maging handa upang maging karapat-dapat sa pagdating ng ating Panginoon. Paano maghanda para sa ikalawang Pasko? Una, yun nga po, gumawa ng spiritual na paghahanda. Pangalawa naman, gumawa ng pagkapayapaang paghahanda. Ang paghahanda pong hinihingi ng Panginoon ay hindi lang sa spiritual na paghahanda. Inuutosan nilang ating Panginoon ang lahat ng masa upang magpakiral ng katarungan. Bahagi po ng ating teksto sa Isaiah chapter 2 verse 4 na sabi po niya dito, at siya ay hatol sa gitna ng mga basa at sasaway sa maraming tao. Ang Pasko ay tungkol sa pagpapakiral doon po sa kapayapaan, katarungan, at kasagaran ng Diyos para sa kung sanlibutan na bunga ng katuwiran. Sa ating panahon pakasulukuyan sa ngayon, mga kapatid, marami pa rin ang mga taong hindi, sabi na po ay hindi nagkakamit ng katarungan at kapayapaan na yun nga po ang sistema ng maraming gobyerno ay puno ng korupsyon at katiwalian. Mula, sabi na po, sa taas, sa sangay ng ating gobyerno, hanggang sa ating nakikita sa ating barangay at pamayanan. Nagkalat ang hindi, sabi na po, maayos ng sistema. Nakakalungkot po, mga kapatid, ang mga mahirap ay inaabuso at sinasamantala pa rin. At maraming tao ang nagwawalang bahala sa mga ganitong katotohanan. Ang Pasko ay nagdadala ng balita ng kapayapaan sa buong sanlibutan mula sa ating Panginoon. Ang kapayapaan ay hindi lamang pangarap na nilalagay ng ating Panginoon Diyos mula sa ating mga puso. Ito po ay plano na nais patupad ng ating Panginoon Diyos dito po sa sanlibutan. Ngunit nga po, mukhang mahirap na makamit ang kapayapaan sa sanlibutan. Kaya, kung masyadong malawak sabi na po ang sanlibutan para sa atin, bakit hindi natin umpisahan sa ating mga mahal sa buhay na maghasik ng kapayapaan at katarungan sa kanila, sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, sa mga kaklase natin, o sa mga kapitbahay natin, at higit sa lahat, sa mga kapatiran natin. Dito po, sa ating church. Kung mayroon tayong hindi pagkakawawaan o sabi nga po kailangan ng ating relasyon sa isa't isa sa kanila, bakit hindi natin sabi na ay simulan dito ang pag-asik ng kapayapaan at yung magpatawaran tayo ngayong Pasko. Doon po sa Biblia ang mabasa natin, ang kapayapaan ay mula sa salitang Shalom. Ito po ay sabi na po madalas na ginagamit na tumbas ng kapayapaan. Ngunit sa buwan, ito po ay nangangahulugan din ng ganap pong kaligtasan. Dahil, nga po, ang kaligtasan dala ng Pasko ay kapayapaan at buhay na ganap dito po sa lupa hanggang sa langit. Sabi po ni Propeta Isaiah sa chapter 2 verse 4, sabi po dito na at kanilang pupupukin ang kanilang mga tapak upang maging mga sutsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga arit. Ang basa ay hindi magtataas ng tapak
laban sa bansa o mga aaraw pa man sila ng pakikipagdigma. Mababasa rin po natin sa New Filipino Version sa Biblia na ganito po ang nakasulat. Sisirain nila ang kanilang mga tapat at gagawing araro, at ang mga sibat nila ay gagawing mga awit. Mga bansa hindi na mag-aaway at sa pakitigmay di na magsasanay. Ang sarap siguro mabuhay sa panahon na yan, mga kapatid, dahil yun nga po, wala nang balitang patayan, digmaan, at mababalitan natin yung krus ng kapayapaan. Sana yan ang sabi nga po ay pangarapin ng bawat isa sa atin. Sana yan ating sabi nga po ay paghandaan. At hindi, paano ba maghanda para sa ikalawang Pasko? Una, gumawa ng spiritual na paghanda. Pangalawa, gumawa ng pangkapayapaang paghanda. At pangatlo po, mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon. Ang paghahandang nararapat sa Pasko, mga kapatid, ay pagkakaroon ng buhay na lumanatag sa liwanag ng ating Panginoon Diyos. Ito ay isang buhay na binago mula sa kaliliman tungo sa liwanag. Hindi ito pasang sabi na ay panandali ang pagbabago dahil sa okasyon lamang dahil sa Pasko. Kundi dapat tayo magbago dahil sa ating pagtatalaga ng buhay sa ating Panginoon ngayong Pasko na o pagtatalaga sa Panginoon ng Pasko na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Na ayun nga po, mayroon din akong kwento na naman kung paano naligtas ang isang pamilya nung ikalawang pong digmaan pandemic. Na nandun yung nasukol ang isang pamilya na Napoles at ikadulong sa isang liblib na lugar. Isang gabi, ang pamilya nito ay gumawa ng paraan upang sabi nga po ay makatakas. At sa pamumuno ng kanilang ama, nagawa nilang bumukas sa lupa ng alalim upang makalabas doon po sa bilangguan. Na napakadilim ng gabi noon, halos walang mahalina sa kadiliman, sa gubat na paglabas nila sa kanilang dinadaanan. Hawak ng ama ng isang gasera upang mayroon silang munting ilawan. Hinakay nila sa labas o sa ligtas na lugar ng kanyang buong sambahayan ng amang ito. Na yun nga po, ang pagiging Kristiyano ay paglakad sa gabay ng liwanag ng ating Panginoon Diyos. Na natatanda natin at nababasa sa Biblia, ang tatlong pagkasko ay ginibayan ng kalangitan sa pamamagitan ng liwanag ng bituin patungo sa tirahan ng banal na pamilya. Dumating ang mga anghel at nagliwanag kung ibalita ang kapanganakan ng tagapagligtas sa mga pastor. Ang Pasko po ay tungkol sa liwanag ng ating Panginoon Diyos na tatanaw sa atin kahit sa gitna ng dilim. Ito po ay tulad ng wika ng awit, chapter 27, verse 1, na nababasa natin. Sabi nga po dito, ang Panginoon ay ating liwanag at ang ating kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon
ay katibayan ng ating buhay, kanino ako magsisinda? Ang tunay ng paghanda sa Pasko, mga kapatid, ay pamumuhay sa liwanag ng ating Panginoon Diyos nang walang humpay. Ito po ay patuturoon ng pamumuhay na karapat-dapat iaray sa ating Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Ito ay pamumuhay sa katarungan po ng ating Panginoon Diyos. Ang mga tao ay hindi magkasanay sa pagkiniba, ang lahat ay mamumuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Paano maghanda para sa ikalawang Pasko? Una, gumawa ng espiritual na paghahanda. Pangalawa, gumawa ng pagpapayapaang paghahanda. At ang pangatlo, lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon. Ang Panginoon ay may malaking plano para po sa Pasko sa ating mga kapatid. Nais niyang maging handa ang buong mundo para sa kanyang muling pagdating. Naghahanda ka o naghahanda ka na ba para sa ikalawang Pasko o mas pinaghahandaan mo yung pagdiriwang sa pag-alaala sa unang Pasko? Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ikaw at ang puso mo ang makasasagot sa tanong ito. Nawa po ang mga paalala sa atin na natunghayan ng umaga mula po sa salita ng ating Panginoon Diyos ay pumukaw sa bawat puso natin para makapaganda po tayo ng bawat isa atin sa pangalawang Pasko. Ang uli niya. Kapatid, ngunit tayo po tayo manalangin. Panginoon, sa aming mga banal, hindi po maraming salamat sa muling paalala mo sa amin sa dapat namin gawin sa paghahanda sa ikalawang Pasko. Panginoon, tulungan po kami at maganap namin at hanapin namin lagi ang liwanag na dulot mo ng landas na dapat namin tahakin. Muli po, Panginoon, ibinabalik ko lahat ng papuri ng pasalamat